Naharap naman itong si Teves ng patong-patong na kasong kriminal na may kaugnayan sa pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo at siyam na iba pa. Vin Pascua sa balita. You are under arrest by virtue of the warrant of arrest issued by Manila Court on September 2023 for 10 counts of murder, 12 counts of frustrated murder, 4 counts of attempted murder. In addition to that, in 2024, a warrant of arrest was also issued against you by the Dumaguete Court for murder, for illegal possession of explosives, for illegal possession of firearms, and for the Terrorism Financing Prevention and Suppression Act. Ibinyahe pabalik ng Pilipinas si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. matapos na arestuhin ng Immigration Police nito lamang May 27. Baga alas 3 ng hapon nitong Huwebes, araw at oras sa Pilipinas nang makaalis ang eroplano ng AFP C-295 sa Dili, Timor-Leste. Hiniling ni Teves na wag na siyang posasan pero hindi ito umubra sa mga tauhan ng NBI. Wag nyo na lagyan nyo sa kaha. Kahit sa kamay, wag nyo sir, hindi mo matatakas. Hindi, protocol sir, protocol. Lumapag muna sa Davao International Airport alas 7:30 kagabi ang AFP C-295 aircraft para mag-refuel bago bumiyahe patungo naman ng Maynila. Alas 11:18 kagabi nang lumapag sa Villamor Air Base ang aircraft na sinakyan ng dating mambabatas kasama ang ilang opisyal ng DOJ at NBI. Alas 11:50 kagabi nang dumating sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Pasay City si Teves kasama ang mga tauhan ng NBI. Pagdating sa NBI, agad siyang isinalang sa health check-up at booking procedures at nanatili muna sa kanilang kustodiya para magpalipas ng magdamag. Alas 12 na ng hating gabi ngayong Biyernes nang dumating ang ina ni Teves na si Zenaida Teves sa tanggapan ng NBI kasama ang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. Tumanggi na silang magbigay ng pahayag ukol sa pagkakaaresto sa kanyang anak. Paglilinaw ng kampo ng mambabatas, partikular ng kanyang abogado na nasa maayos itong kondisyon matapos ang kanilang pag-uusap sa NBI facility. Si Teves ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo at siyam na iba pa noong Marso 2023. Abril 2023 nang magtungo naman sa Timor-Leste si Teves kung saan humiling siya ng political asylum sa Timor-Leste government, subalit tinanggihan ito. Vin Pascua para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. At kaugnay niyan, naglatag naman ng mga kondisyon ang pamalaan ng Timor-Leste bago na isakatuparan ang deportation procedure dito kay dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves. Ito'y para maprotektahan ang kanyang mga karapatan. Kabilang na rito ang hindi umano pagpataw sa kanya ng death penalty. Naku, kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads! Yes, Alex, nasa pasilidad na ng National Bureau of Investigation sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City si dating Congressman Arnie Teves. Doon siya pansamantalang idedetene habang hinihintay pa ang utos ng korte kung saan ikukulong si Teves habang dinidinig ang kaso laban sa kanya. Naglatag ng ilang kondisyon ng gobyerno ng Timor-Leste sa gobyerno ng Pilipinas nang i-handover nila si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Ilan sa binanggit sa Certificate of Handover ng Timor-Leste government ay dapat hindi patawan ng death penalty si Teves at ang proteksyon nito mula sa torture o hindi magkataong treatment. Sagot naman ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago Jr., wala naman talagang death penalty sa Pilipinas. Yung condition nila na wag lalampas ng 40 years, gano'n naman talaga ang batas natin. No death penalty, wala naman death penalty sa atin. Pinatitiyak rin na kahit nagkakulong, dapat masiguro ang access nito sa abogado, medical care at iba pang kahalintulad na karapatan. Patas na pagdinig sa kaso at tiyaking hindi ito politically motivated. Imo-monitor umano ng gobyerno ng Timor-Leste ang pagdinig sa kaso ni Teves. Giit ng Department of Justice,
hindi naman kailangan ang ganitong garantiya. But it was really unnecessary because we have a more advanced legal system. Kanina inilipat na sa pasilidad ng NBI sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City si Teves kung saan siya pansamantalang idedetine. Solo muna siya sa kanyang selda hanggang makapag-adjust na ito. This is a separate facility from the Bureau of Corrections. This one is being supervised and maintained by the National Bureau of Investigation. Kanina iniharap ng NBI sa media si Teves. Sabi niya, handa siyang harapin ang kanyang kaso. I know my conscience is clear. So ang sa akin lang mabilis yung process para matapos na. Kahit aminadong malungkot, nagpasalamat rin siya dahil nakapiling niyang muli ang kanyang nanay. Naging emosyonal din si Teves habang nagsasalita ang ina na si Ginang Zinaida dahil nagkasama silang muli ng anak. Papasalamat ako sa Diyos na after 2 years, nakita ko na makakapit ng anak ko. Sabi ng DOJ at ng NBI sa ngayon ay hihintayin muna nila kung kailan ang itatagdang petsa ng Manila Regional Trial Court para sa arraignment ni dating Congressman Arnulfo Teves para maiharap na ito sa korte. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, tatanong ba ninyo ang abogado o ang panig ni Teves may kaugnayan doon sa inilatag na kondisyones ng pamahalaan ng Timor-Leste? Dahil parang lumalabas, gano'n na lang ba talaga ang impresyon nila dito sa Pilipinas na binubugbog, merong mga torture at ilan pa mga kondisyones? Alex, medyo limitado lang kasi yung pagkakataon para makausap natin kanina yung kampo ni dating Congressman Teves. Pero kasi ang binabanggit kanina, yun daw kasi yung sinasabi ni Teves na kabilang sa mga dahilan kaya ayaw niyang bumalik sa Pilipinas o natatakot siya dahil sa banta sa buhay niya. At kasama doon sa mga binabanggit niya sa kanilang petisyon doon sa korte, yung pangamba na sumailalim siya sa mga torture kapag naiuwi siya dito. Ayun, parang pinapalagay ko na dahil doon sa kanyang aplikasyon for asylum, nailagay niya yung mga possible na mangyari sa kanya kapag nandito siya sa Pilipinas. Tama ba ako, Mads? Yes, tama ka dyan, Alex. So, yun yung naging batayan din ng Timor-Leste government. Okay, siguro ang panig na mga biktima umano nitong si Teves, kunyari itong mga pamilya Degamo, ano ang kanyang kondisyon ngayon dyan sa kulungan sa may Bucor facility? Ano ba yan? Mag-isa lamang ba siya or may kasama siyang ibang mga akusado? Pansamantala, sabi ng NBI, magsusolo muna siya sa kanyang selda hanggang sa maka-adapt na raw siya sa sitwasyon. Ganon din naman, Alex, yung ipinapatupad sa iba pang pasilidad ng BJMP kapag bago yung, lalo na kapag high profile, kapag bago siyang ipasok sa selda, ay meron muna siyang solong kwarto. Tumatagal siya doon ng mahigit 1 linggo. Pero sa panig kasi ni dating Congressman Teves, hindi masabi ng NBI kung gaano katagal siya muna na magstay bilang solo sa kanyang selda. Basta yung tinitiyak nila kanina, yung seguridad ay handa raw silang maibigay ito. Siya nga pala, Mads, hindi ba nagreklamo dito ang panig ni Teves? Bakit nga ba siya inilagay doon sa Muntinlupa? Hindi pa naman siya convicted. Hindi naman, mukhang naiintindihan nila dahil inexplain naman ng NBI na yung building number 14, yun yung pansamantalang detention facility ng NBI na nagkataon lang na nasa loob ng pasilidad ng Bucor dahil kasi nung gawin yung kanilang gusali dito sa Maynila, nawala ng detention facility yung NBI. Kaya nagkaroon sila ng kasunduan sa Bucor para pansamantala mabigyan sila ng spasyo doon. At panghuli siguro, Mads, kanina ba sa press briefing o dyan sa teritoryo ng NBI, wala ka bang naispatan o di kaya naulinigan na merong pamilya Degamo ang nagmamatsyag lamang doon sa aktibidad kanina? Wala naman, Alex. Mukhang walang kampo ng mga Degamo o iba pang mga pamilya ng biktima yung nagpunta sa NBI kanina. Mukhang hinihintay din nila na madala sa korte itong si Teves. Meron na ba schedule kung kailan ang pagharap ni Teves sa korte? Wala pa, hihintayin daw kanina, nag-return of the warrant yung NBI sa Manila RTC, pero hindi naman daw kasi obligado na dalhin si Teves doon.
kahit papel na lang daw na dokumento na magpapatunay na naaresto na itong si Teves at ito ay nandito na sa Pilipinas. Pagkatapos niyan, ang sabi ni Director Santiago, hihintayin na lang nila kung kailan itatakda ng korte yung pagbasa ng sakdal sa kanya para masimula na yung pagdinig sa kanyang kaso. Okay, very good. Maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Mata natin dyan po sa Department of Justice.